Hi Pisces, November 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Pisces, anong parating, anong aasahan nyo ngayong bagong buwan ng November? Ayan, patawarin nyo ang boses ni Moonchild, iba pa rin. Ayan, pero laban natin to, inuubo pa rin tayo. Pisces, energy, guidance for you. Anong kailangan nyo marinig? November 2025 po. Para sa mga taong maaaring makapakinig nito na Pisces, anong gabay? Anong kailangan nyo marinig? Guidance. Pisces energy. Message po. Para sa mga Pisces na maaaring makapakinig nito, the Fool. Ayun pa tayo. Pisces, message for you. Four of Pentacles, the Knight of Swords, Three of Swords. Okay, pa isa-isa. Seven of Wands ay narito. Pisces, Ten of Swords, Seven of Swords. Okay. Alam nyo guys, kasi itong darating na November, meron tayong retrograde planet. Mercury will go on retrograde. Astrologically guys. Mercury is the planet of communication, transportation, technology. So, maaaring merong ilang delays kayong maramdaman na sobrang umangat dito sa ilan pong aking na-mention. Pantay ba? Ay, napaka-imbalance na naman po ni Moonchild. Delays, kabagalan, ilang glitch. So, ang lawak nito guys, ha. Of course, kahit pare-pareho po kayo ng sign as a Pisces, magkakaiba po ang bawat isa. Just only take what resonate pa rin. Okay? So, unahin ko dito, pagdating sa travel, the Fool, the Knight of Wands, Knight of Swords. Meron kayong pupuntahan. It doesn't matter kung ito naman po ay long or short distance travel. Halimbawa, sakali ipapasok na natin kung kayo merong inaayos, inaasikaso na ilang documents, travel documents, or talagang may pagbiyahe. As I've mentioned, si Mercury, astrologically, this is the planet of travel po, transportation. So, expect the unexpected, stay flexible this November kung meron talagang pagbiyahe, or meron kayong iniintay na ilang travel documents, visa, passport, yung ganyan ba? Maaaring magkaroon lang po ng ilang delays. Okay? May ilang kabagalan akong nakikita dito. Knight of Wands reverse. Or isang reminder din ito na hindi kayo magmamadali. Huwag niyong madaliin ang mga bagay with the Full Knight of Swords. Parang may pasugod yung energy pag mamadali. Dito po kasi ay may tendency na meron kayong makalimutan. Okay? So, take it easy. Sa mas practical, kung bibiyahe kayo, i-double, triple check nyo yung inyong mga kagamitan ng inyong sasakyan, or i-check nyo yung pupuntahan nyo kung traffic ba. Gumawa kayo ng ilang research. Okay? Kung sa mas practical. Ito yung unang energy na aking nakikita. Or sabi ko nga, anything connected abroad, international po, if ever, halimbawa itong kumpanya nyo ay may connection sa ibang bansa. So, meron lang ilang ganap dyan na hindi nyo inaasahan or kabagalan. Okay? So, take it easy, kalmahan, habaan ng PC. Well, as a Pisces, hindi to something magiging problema sa inyo kasi mahaba ang inyong mga pasensya. Ayan. Hindi nyo pa man ma-realize. Other messages, kung hindi yun mag-apply, the Four of Pentacles po ay narito. Seven of Wands. Okay. Connected home, family, 4. Kita mo, dyan yung mga bahay nyo sa likuran eh. Yes po, may bahay dyan. 4 is about home, family, money, security. Merong ilang why I'm getting a message na hindi inaasahan sa part na yan, na kung saan po ay kakailanganin ng higit nyong atensyon ngayong November. Higit yung ipapriority ang mga kaganapan dyan. Or merong ilang demands pagdating sa pamilya. Especially kung meron na po kayong mga anak or asawa. It could be one of your family members, guys, or pagdating sa inyong mga physical home, Pisces, alam ko medyo
Parang ang daming isipin, ang daming pwedeng umangat na prioridad or obligations. Pero again, take it easy, kalmahan ang sarili. I will be honest, 3 and 10 of Swords, hindi siya madali, okay? So, it's okay to pause, Pisces, pakiramdaman ng situation, ang iyong sarili, ang iyong katawan, physically, mentally, emotionally, priority mo rin daw po ang iyong sarili. Okay, babalikan ko yung home, money, na connected sa ilang sandali. Okay, balikan ko kayo guys. Inuubo pa rin kasi ang moonshot. Live na live po tayo sa ating TikTok. Ayan. Pero, nasa na tayo? Ayun nga. May ilang unexpected guys pagdating sa tahanan akong nakikita. Konektado po ito sa inyong pera, kaperahan, buhay pamilya, trabaho, yes, andito na rin yun, na inawi baka maapektuhan. May ilang responsibility, obligations na maaaring magbigay diin po ngayong buwan na hindi madali. Okay. Or, 7 of Swords po kasi nga dito, no? 3 of Swords. Reversal yung energy natin every time. When it comes to your money, very important po. Huwag kayo magtitiwala ngayon. Mercury will be in retrograde this month. Huwag kayo magtitiwala sa mga hindi magiging okay ha. Lalo kung meron talaga kayong inaayos, asikasuhin, or papasukin na investment. Hindi magiging okay. Pinapaalalahanan lang po kayo ng baraha. To reflect. Research, as I've mentioned, review. Totoo naman yan, especially if this is something merong investment, may money na involved. You should always know your business. Okay? Bago kayo pumasok, pag-aaralan. Wag lang magtitiwala agad. Yun lang po yung aking may iwan. Or kung talagang may ilang bayarin, I'm getting a message guys na hindi okay pagdating sa money. Ngayon pa lang, i-check nyo na yung mga bills nyo, payments, baka meron kayo nakakalimutan, or pagdating sa mga loans nyo, sa reversal ha, pwedeng kayo may pagkakautang or sa inyo may pagkakautang, baka meron kayo hindi makita, pagdating sa mga kailangan nyo harapin, sa inyong mga credit cards, yung mga ganyan guys ha. 3, again, Mercury will go in retrograde, at umaangat dito, yung pagiging makalimutin, minsan, baka hindi nyo napupuna, or merong makalimutan. Ganong energy guys. So, be alert, be mindful, and be careful sa ilang pwedeng unexpected expenses or unexpected event situation this month. Alam ko medyo parang moonshot. Lagi na lang ba? Pisces. Alam nyo, I have my moon sign in Pisces at nararamdaman ko din ng mga situation nyo dito. Hindi madali, pero dito ang patuloy nyong pagprotekta sa inyong posisyon, relasyon, di kayo sumusuko. Kahit hindi nagiging madali yung mga situation. 7 of Swords, kaya ako naiiwan yung maging careful kayo ha. Kasi ito yung may panloloko ko nakikita. Ayan, diretso na. Hindi nyo kailangan katakutan or laliman ha. Baka merong manloko or may maloko or may hindi maging totoo. So, be extra alert sa mga situations. Especially online. Again, Mercury is all about technology, social media. May ilang scams na ngayon. Ayan, bawal ata sabihin. Pero, naka-live kasi tayo. Yung mga, ayan, hindi tama. So, ayun lang. Balance is the key na hindi kayo nagmamadali o hindi din naman kayo nahuhuli. Okay? And, rest lang din. Recharge your energy. I know, November, maaaring may ilang unpredictable, unexpected situation. Pero as a flexible sign, Pisces, mapanghawakan nyo to ha. Andito ang enerhiya na patuloy kayong manlaban, patuloy na maniwala na positive ang mga situation, patuloy na pagprotekta sa inyong mga buhay. Ayan, so have fun then, enjoy, kahit na minsan hindi madali ang buhay, or may ilang kabagalan kayong maramdaman this month. Ito yung maangat na guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig. November 2025, ayan mag-i-end na lang tayo. Nagbabakil pa. Ang lakas mga artista. Ito yung messages para sa inyo, Pisces.